Welcome to Donmar TV News Channel. Hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga mayor at mga barangay captains na tukuyin ang kanilang mga constituents na hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Sinabi ng Pangulong Duterte na gusto niya na magkaroon ng sistematiko at epesyenteng paraan para malaman ang mga constituents na hindi pa nababakunahan. Ayon sa Pangulong Duterte na dapat gawin lahat ng mga local officials at ipairal ang kanilang otoridad para maimbitahan ang mga hindi pa nabakunahan na residente papunta sa inoculation sites. At nagbabala rin ang Pangulong Duterte sa mga mayor at mga barangay captain na maaari silang makasuhan kung mabigo nilang magawa ang kanilang responsibilidad. Una nang inanunsyo ng Pangulong Duterte na nasa 25 million na ng mga Pilipino ang nakatanggap ng second dose ng COVID-19 habang 30 million ang nakakuha ng first dose. At target ng pamahalaan na pagsapit ng December o bago matapos ang taon, mabakunahan na yung nasa 50 million na katao. At sinabi rin ng Pangulong Duterte na ang target nila ay by February makamit na yung tinatawag na herd immunity o yung 70% ng ating populasyon ay mabakunahan na para magkaroon ng ligtas na pagsagawa ng May 2022 elections. Na ito naman ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I urge LGUs to come up with a more systematic and efficient way of finding out who among your constituents have not yet vaccinated. Please do everything to convince them to get vaccinated. Actually, my experience as mayor, pag ang mayor sinabi niya gusto niya itong gawin, at talagang sabihin niya, he will impose his authority, gawin mo yan, ginagawa talaga. Depende na lang sa, ewan ko, diskarte mo o your relations with. Kasi may mga barangay captains na kontrapartido, pag gano'n, yung iba naman kapartido mo. So the natural tendency of those on the opposite side will resist even in these matters na ganito. Kaya ako, sinasabi ko sa kanila, either you follow us or you have to answer to Secretary Anyo ng DILG. Siya yung nagsusupervise sa local government. Ang mangyari niyan, talagang makakaroon ka ng kaso. And bear in mind that alam mo ang kaso, even administratively, you can be dismissed. It includes dismissals from office. Suspension, ganon, forfeiture of pay, or outright dismissal. Yung pathological liar na sinasabi ni Damaso. Look, sabi ni Dumaguete News, look contrary to the claim made by Vice President Maria Leonor Leni Robredo's supporters that 200 vehicles participated in their motorcade on Saturday, October 16, 2021, the Cebu City Emergency Operations Center, EOC, and the Cebu Transportation Office said only 20. 20 lang. Only 20 vehicles joined the caravan. Ano yun? Lahat ng vehicles po na nasa traffic, binilang nila. Sa Naga, Kamsur po, buong Bicol, sabi ni Maria, 4,000 daw. Binilang na lahat, siguro pati yung nasa parking area, binilang na ni Maria. The EOC Emergency Center allows only 20 vehicles during a caravan, said City Councilor Joel Garganera, Executive EOC's Deputy Chief Implementer.
Cebu for Leni lead convener Magdalena Lepitin said 200 vehicles joined the caravan. Ito yung pathological liar. Padre, yung sinusupport mo, ang totoong pathological liar. Naintindihan mo? Ayun. Yan tuloy, oh. Galit sa'yo, pati yung kapatid ng gobernador. Nawala yung respeto sa'yo. Hindi naman niwala sa preaching mo? Sila yan nag-preach sa'yo ngayon. May sermon ka galing sa mga tao dito sa Albay. Walang yaka kasi. Lieutenant Colonel Wilbert Parilla of the Cebu City Police Office said it on the scene that several vehicles joined the caravan because there were drivers who inserted. Normal yon sa caravan po. Siyempre, yung mga dating yung flow of traffic doon, may mga lakad yung mga tao, lalabas, etc. Sisingit yon. Binilang nila. Kasama daw nila. Nangyayari na mga taong ito. Piki talaga. Pati caravan po, piki. Doon sa Naga po, o sa Kamsor, manikin yung kumakaway-kaway. Wala mang kamay. Manikin. Niya guys, inserted their private vehicles in the caravan, thus resulting in a long convoy. Parilla said, they will put numbers on 20 vehicles that will participate in future political caravans. Booking kayo. You see, mga kababayan, ngayon, may lumabas na mga balita, pinost po sa na namigay ng 100 yung si Lomi. Tapos, siyempre, nag-deny si Lomi. Robredo camp denies giving away 100 during caravan, says it's fake news. Robredo's spokesperson Gutierrez said that they have been receiving photos and reports of alleged caravan kit given away during the motorcade. The kit supposedly contains 100 peso bill, a snack bar, campaign stickers, pink face mask, and a letter encouraging the recipient to vote for Robredo. Illegal campaigning na po. Of course, hindi naman ninyo po aaminin. Pero maniwala kami sa kwento ninyo? Hindi. Bakit? That is normal. That is being done by all political parties. Bakit ko alam? I've been with politics. Kasama ko. Ang kampanya kami, pagkatapos biglang, sabi ng namin, yung kandidato, yung asawa ng kandidato ng mayor, naririnig ko ang pag-uusap-usap, pupuntaan niya dito si senatorial candidate ganito. Tumawagan niya, sir. O bakit niya? Kung pwede daw niya magpadala tayo ng tawag dito, mga tao na sasalubong man lang sa kanya at magkakaway-kaway. Ganon po ino-organize. Sa usan niya dyan sa yan, nagpadala ng budget. May kunti man niyang budget dito para sa gasolina. O sige, magkano yan? O dagdagan ko na lang, kulang yan. Siyempre, yung mga taong magpa-participate, mapipirwisyo natin. So, ang gagawin natin, puntahan mo yung, may runner po yan. Kala ninyo, yung crowd, basta nang pumupunta doon para magkaway-kaway tapos susuot ng t-shirt. Hindi po. It is being organized and it is budgeted and it is normal to political parties. All political parties. Kaya wag na kayong magsinungaling. Aminin na lang ninyo. Nakita niyo si Pacman? Sinalubong doon sa pag-file. Kala ninyo walang lagayon? May lagayon. Pupunta doon yung crowd at magsisigaw-sigaw ng
Manny Pacquiao. Hindi po. Hinakot yun. At si Manny po, namimigay, lantaran, 1,000. 1,000. Ito, 100. Pupunta yun, walang snack. Walang pupunta po. Gagastos. Yung mga tao sa barangay, papupuntahin mong sentro. Usual ang ginagawa niyan, mga kababayan. Yung leader sa city, tulad nung partido. May runner. Pupuntahan yung punong barangay. Kung hindi punong barangay, kung sinong leader nila, kagawad sa barangay. Kagawad, kapitan, padala ka ng 20 people galing sa barangay mo. Paano naman niya, Mayor? Hindi ko man pwedeng papuntahin doon wala man lang pamasahe. May budget sila, 100 pesos bawat isa at libre kain. Okay. Wag kami. Sino pupunta sa mga motorcade ninyo, caravan ninyo? Yung sa Cavite na nagsisigaw-sigaw, marami niya kami, ito. Ang dami na niya. Ang daming lagay. Yun ang madami doon. Magsisigaw-sigaw yun. Ginawa mo naman kaming tulad mo. Tama po? Ayos na po. Paos ako masyado kang... Hindi ko mapigil kasi magsalita ng malakas po, mga kababayan. Kaya ganon, laging napapaos tayo. Anyway.